Mga kwento ni Thelmo. Ako po si Roger, taga Cebu. Nais ko lang sanang ibahagi ang kwento ng tiya ko na itago na lamang natin sa pangalang Amihan. Matagal na po akong tagapakinig, Sir Seth. At sa pakikinig kong ito, hindi ko inaasahan na may matutuklasan ako. Ito na nga si Tiya Amihan, na siya namang may nagpabukas sa akin na totoo pala talaga ang lahat. Shoot na shoot po sa mga nailalapag na kwento dito. Lalo na, partikular sa mga karunungan. Napabisita kasi itong si Tiya Amihan sa amin. Matanda na ito. Tapos narinig niya ang pinapakinggan kong kwento. Kung hindi ako nagkakamali, yung pinapakinggan ko noon ay ang kwento ni Roberto. Bali naka-PC ako noon tapos nakakonect naman sa portable speaker ko. Medyo malakas at hindi maiwasang may makakarinig na iba. Hindi kasi ako nag-headset lalo na kapag matutulog noon. Natatakot ako at baka mag-short circuit. Nako, marami pa namang nasawi na natutulog lamang na naka-headset. Bali nakahiga ako noon sa sofa namin sa may sala. Tapos hindi ko inaasahan na darating si Tiya Amihan. Hanggang sa tumabi ito sa akin tapos nakatulala na akala ko nga noon may topak na. Yun pala, Sir Seth, nakikinig din. Habang nakikinig ito, panay naman ang tango na para bang tama ang naririnig niya. Hanggang bigla na lamang siyang nagsalita. At ang sabi, ang ritual daw sa pagbulong sa patay o seremonya. Napakadelikado. Mabuti umano na yung naririnig niyang kwento sa oras na yon. Walang nangyari. Napakunot ang mukha ko. Bakit may ganoong opinyon si Tiya? Ipagpalagay na lamang natin na naaaliw siya sa pakikinig pero ang magbigay ka ng detalye na para bang may alam ka. Bumangon ako noon tapos natanong ko siya. Sabi ko, Tiya, paano niyo po nasabi? Parang may alam po kayo sa mga ganyan ah. Alam niyo kung anong sinagot niya sa akin, Sir Seth? Ngumiti lamang ito. Napatitig sa akin. Hindi siya kaagad nagsalita. Mga ilang segundo pa. Tumayo ito at ang sabi, hinaan ko daw yung volume ng pinapakinggan ko. Totoo ang pagbulong sa patay bilang unang seremonya umano. At baka posibleng may mainggan yung mga individual. Tiya, malinaw naman po sa sinabi na huwag na lang papasukin ang ganyang gawain, di ba? Kasi buwis buhay daw. Naupo si Tiya nang mas malapit pa sa akin. Tapos ay tiningnan niya ang tugkaran ng bahay. Para bang may sinisipat kung may tao bang iba. Bukod pa dyan, bigla na lamang siyang nagtanong kung may ibang tao pa ba sa bahay. Sabi ko naman noon ay ako lamang. Tapos nagmukhahi akong pakiantay na lang po si Nanay Tiya kasi nga may inihatid lamang na tela sa kabilang kanto. Mananahi kasi yung nanay ko, Sir Seth. Sige, aantayin ko. May ipapakiusap kasi siya sa akin. Oo nga pala, mabuti at may babala palang inilalagay din sa mga kwento. Noong araw sa radyo lamang yan ngayon sa internet na. Iba na talagang kapanahunan ngayon no. Yung mga pinsan mo, nako, nadaanan ko, nakikinig din. Pero iba, mga bastos yung pinapakinggan nila. Pinagsisita ko kababata pa ang mamanyak na. Wika ni Tiya noon. Pagkatapos noon ay tinitigan niya ako. Para akong kakainin itong buhay. Magkasalubong kasi ang kilay at halatang sobrang lalim ng iniisip niya.
Hanggang sa muling nagsalita ang tiya, Sir Seth. Nawindang ako noon. Ayon sa kanya, isa umano siyang mambabarang. Pero amin-amin lamang umano. Para umano mapukaw na rin yung isipan ko na ang naririnig kong umano na ganon. Pawang katotohanan. Yun na nga, mitsa yun para ipagpatuloy niya ang kwento niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Basta, hindi talaga kaaya-aya nun. Ayon kay Tiya Amihan, noong nag-edad 15 pa daw siya, mulat na talaga siya sa mga kakaibang bagay. Ito na rin ay dahil nasa kultura daw talaga namin ang karunungan. Aba, isipin niyo, Sir Seth, sino ba namang mag-aakala na sa tagal kong nakikinig ay may nakakubli din pala sa pamilya namin na siyang kapareho sa mga naririnig kong kwento sa platform. Magkakapatid si Tiya at Nanay. Bali, 4 silang lahat. Si Tiya ang panganay at siya lang ang hindi nakapag-asawa. Hindi naman daw ipinaalam ang dahilan kung bakit hindi nag-asawa pero duda ko. Dahil ito sa paghalili sa lolo nila noon na isang kilabot na mambabarang. Ang pagiging mambabarang umano, delikado kapag may sariling pamilya. Sa may Sagbayan, Bohol sila lumaki. Sa panahong yun ay si Tiya pa lamang at Nanay ang umiiral. Hindi pa naipanganganak ang 2 pang kapatid nila. Madalas, ang magkakasama noon ayon kay Tiya, sila umano ng nanay ko. Yung nanay ko nga pala itago na lamang natin sa pangalang Aurora. Noong nakawilihan daw ng Tiya ang manatili sa bahay ng lolo nila, dito na hindi sumama ang Nanay Aurora. Natatakot daw kasi ang nanay ko noon kasi nga hindi nalingid sa kaalaman ng pamilya na ibang klaseng tao talaga ang lolo nila na itago na lamang din natin sa pangalang Victorino. Aminado si Tiya Amihan na iba talagang matanda nun. Kaso noong bumisita siya isang beses dahil nga nagkasakit si Lolo Victorino, doon din umano nagbukas ang kanyang interes. Pinangakuan daw si Tiya ng buhay na walang makakalupig sa pamamagitan lamang ng pakikinig kay Lolo Victorino sa anumang mga sinasabi at anumang dapat sundin. Alam mo mano ni Lolo Victorino na lahat ng kanyang kaanak ay takot sa kanya. Pero hindi yun dahil sa mangkukulam siya. Kung hindi pinaniniwalaan umano na may sa pagkaaswang ito. Ito yung minsang may nangyari. Maliliit pa umano ang mga magulang nila Tiya Amihan at Nanay Aurora. Kabuuan noon ang tiya nila at ang nagpaanak ay walang iba kundi si Lolo Victorino. Bigla na lamang kasi umanong sumuka ng dugo si Lolo na siyang ikinagulat ng lahat. Umitim ang mga mata nito. Kung kaya naman dali-dali nilang ginapos yon. Inakala nga kasi nilang aswang. Kinulong ang Lolo Victorino sa may silid. Noong ipinagpatuloy ng iba ang pagpapaanak, naisila nga ang bata pero namatay ang nanay. At ang pinagbintangan, si Lolo Victorino. Pero ang totoo ay hindi umano siya ang dahilan. At ayon pa sa matanda, ibang aswang umano ang dahilan. Kasalukuyang kinokontra si Lolo Victorino noon kasi nga umaaligid ang mga aswang sa bahay kung saan nagkakaroon ng pagpapaanak. Lumabas ang proteksyon ng Lolo Victorino. Lumabas umano ang gabay nito. At dahil sa lakas ng presensya, napasuka ito ng dugo nun. Kung hindi siya pinakialaman ay mabubuhay sana pati ang nanay ng bata. Kumbaga, kung hindi siya ginapos at kung hindi siya ikinulong.
Baka naguguluhan kayo mga kagiliw. Ganito yan. Si Lolo Victorino ang lolo ko sa tuhod. Bali ito ang tatay ng lola ko. Which is ang lola kong yun. Magulang naman nila tiya. Napaniwala umano si Tia Amihan. At dito, noong malapit nang mamatay si Lolo Victorino, nagmungkahi ito na wag siyang iiwan ni Tia Amihan. Sa puntong yun pala ay walang kaalam-alamang tiya na inililipat na pala sa kanya ang angking abilidad ng kanyang lolo. Hanggang sa huling sandali, may ibinulong ito sa kanya. Apo, alagaan mo ang iniwan kong abilidad sa'yo. Matapos ng pagbulong na yon, pumanaw ng lolo. Parang wala lamang umano kay Tia Amihan noon. Kahit papano'y nakapagpahinga na rin ng tao. Pero yung bulong na yun pala, nagkatotoo. May mga nagpapakitang hindi kaaya-ayang nilalang kay Tia Amihan. Hindi niya mawari kung demonyo ba o impakto ang mga yon. Takot na takot ang tiya. Hanggang sa nakapanaginip daw siya noon na ang aklat ng Lolo Victorino nasa pangangalaga niya. Napanaginipan niya umano yon na kung saan nakita niya doon ang lahat ng mga pamamaraan. Detalyadong panaginip, Sir Seth. Maging ang pagbarang ay naroroon din. Gabi-gabi umano ang panaginip na yon na may kaparehang tagpo. Hanggang sa binagabag na ng binagabag ang tiya. Binalikan niya ang bahay ng Lolo Victorino. Nakita niya ang aklat at may nakapaskil pang kataga na para ito kay Tia Amihan. Dali-dali niya namang kinuha yon. Tiningnan niya ang loob. Ang mga nilalaman noon, kapareha ng nilalaman sa kung anong napapanaginipan niya. Pero ang ipinagtataka niya noon, Sir Seth, oo at nakakatakot ang nilalaman noon. Pero para bang gustong-gusto niya. Doon na siya nagsimulang aralin sa kung anong nilalaman noon. Pero malaki ang katanungan niya kung bakit may nakasulat na makukuha lamang ang kapangyarihan kapag nagkaroon ng subok na tuluyang magdidikta sa isip na pasukin ang mundong espiritual. Dahil kung hilaw at walang pinaghuhugutan, walang silbi ang natututunan. Para bang ito pa ang pinaka-importante sa lahat nun. Kaya napapaisip ang tiya kung ano bang klase ng subok. Hanggang sa makalipas ang isang buwan, papauwi noon ang Tia Amihan. Gabi na, galing siya sa lupain nila noon sa kabilang parte ng palayan. Merong tumambang sa kanya na grupo ng kalalakihan noon. Lasing umano ang mga ito. Hinalay si Tia. Iniwan umano siyang walang malay sa kahumayan o sa palayan. Pagkamuhi at paghihigante ang gustong mangyari ni Tia, isinarili niya yon. Hindi ipinaalam sa mga magulang, maging kay nanay. Bagamat hindi niya nakilala ang mga ito dahil nangyari nga ng gabi, pero malalaman niya rin umano yon. Hindi siya titigil hanggat hindi nakapaghihigante. Doon niya na nasimula ng unang basbas. At ito na nga, yung pagbulong sa patay. Ayon pa kay Tia Amihan, sa kasalukuyan niya na lang naintindihan ang katagang nakasulat na subok nun. At kung hindi siya nagkakamali, ito na yung subok na pinakamalupit sa lahat. At ito na yung pag-ahalay sa kanya. Upang tuluyang malaso ng isip at pasukin ng bukas sa loob ang kaalamang kaliwa o itim. Naiibang subok sa kaliwa kumpara sa kanan. Pagka-desperado umano ang kaliwa,
habang ang sakana naman ay pagiging karapat-dapat. Gabi yun ng unang linggo ng Mayo, dekada 80. Hinukay ni Tia ang kalilibing na kaanak. Siya lamang mag-isa, dala niya ang libro. 13 kulay itim na kandila at 10 kulay puti. Alam niyo, habang sinasalaysay ng Tia ang mga sandaling yon, hindi ako mapakali. Para bang gusto ko na siyang punahin. Alam ko kasing parang hindi na magiging maganda ang susunod nun. Pero ewan ko ba, nanatili pa rin akong pakinggan ng lahat. Lupa lamang yun na hanggang bewang umano ang lalim. Tapos kabaong na. Kabaong na gawa lamang sa lokal na kahoy na gawa lamang din ng lokal na karpintero. Nang lumitaw ang kabaong, kinuha ni Tia amihan ng takip nun. Manipis man ang kanyang pangangatawan pero nakaya niya umanong buhati ng labing nangangamoy na. Amoy na masahol pa sa bulok ng ngipin. Dumadagayday pa umano sa kanyang balikat ang likido ng patay. Dinala niya ito sa isang banda. Taguyon, malaya niyang maisasagawa ang proseso. May hahalin tulad din ng proseso sa ginawa doon sa kwento ni Roberto. May pagkakaiba lang ng konti. May nakaguhit na simbolo sa lupa nun. Likha ito ng Tia gamit ng punyal. Malaki itong bilog na may 2 bituin at 1 tatsulok. Ang tawag pa dito ni Tia, Solomon umano na selyo. Pero may kombinasyon. Habang isa-isa umano niyang itinitirik ang mga kandila nun, bigla na lamang lumamig ang lugar. May kakaibang ihip ng hangin na parabang tunog ipo-ipo. Hanggang sa kasunod na noon ang naririnig niyang pag-ungol ng kung sino at saan nanggaling. Na hindi mawari ni Tia kung mga bangkay ba ito o mga lamang lupa. Basta ayon sa kanya, galing sa ilalim ng lupa ang mga ungol na yon. Partida umano at wala pang orasyon. Sinisimulan pa lamang ni Tia ang entablado o lugar kung saan magaganap ang seremonya. Sa pagkakaunawa ng Tia noon, mula ito sa gabay ng kanyang lolo Victorino, nakasalukuyan naman na sa mga sandaling yon, naroroon at nanonood umano sa kanya habang ibinebenta ang kaluluwa nito sa kadiliman. 13 katagang nilubag mula sa aklat na yon ang paulit-ulit niya umanong binabasa. Lumalakas ang ihip ng hangin. Pero ang mga kandila hindi namamatay. Nakatirik lamang ang apoy. Hindi man lang naalintana nito ang hangin. 2 oras na paulit-ulit yon. Nararamdaman pa ni Tia na parabang gumagalaw ang labi. Parang naging hudyat yon para bumulong siya. Sinabi sa akin ni Tia kung anong klaseng bulong yon. Pero bilang katiyakan sa kaligtasan ko, maging ang kaligtasan ng mga tagapakinig, hindi ko na lamang ito sasabihin. Bagamat lokal na kataga pero may nakabuntot na buhay na salita ito, na siya namang uutos para mabigyan na siya ng basbas sa kauna-unahang pagkakataon. Pagkasara ng Tia sa aklat, para umanong may mga nilalang sa kakahuyan, maliban sa mga naririnig niya. Meron pang iba. Pagkabulong ni Tia sa kanyang kahilingan doon sa patay, yung mga kung anong nilalang sa gubat ay para bang nagsipulasan at natahimik na lamang bigla. Nagtatakang Tia. Namumutawi sa kanya noon ang pagkadesperado, pero hindi nito maiwasan na makaramdam ng takot. Yun nga lang,
nilabanan niya pa rin. Laban para sa pagnanais na makamtan ng isang bagay na siyang babago at magbibigay hustisya. Bagay na siyang pinagsisihan ni Tia nang magkaulirat siya pagkatapos nun. Para umano siyang nahimasmasan noong matapos mamatay ang kandila ng sabay na parang may umihip dito. Kahit tapos naman na ang paglalaro ng hangin sa paligid. Kumpara sa nakagisnan, yung pakiramdam niya sa katawan sa mga puntong yon, nagwawala. Parang mano siyang hindi mapakali at may kung anong gumagapang sa kanyang kalamnan. Hanggang sa nagsuka ng dugo ang Tia. Kasunod noon ang boses nga na parang dyablo. Bumubulong ito sa kanya. Ibang lengguwahe ito. At ang lingwaheng yon bagamat sa ibang wika pero naiintindihan niya. Na para bang may dumidikta sa isipan niya para maging malinaw sa kanya ang mga kataga. Ang katagang ito ay walang iba. Kung hindi ang sinasamba na siya umano bilang Panginoon. Ang ibig sabihin nito, nagbibigay pugay sa kanya ang bumubulong na yon. At kung hindi siya nagkakamali ay ito na ang gabay ng kanyang lolo Victorino na lumipat sa kanya. Doon niya napagtanto na tama ang kanyang lolo. Napagbintang ang aswang dahil nga sumuka ng dugo habang nagpapaanak pero sumasapi lamang pala noon ang gabay na katulad ng nangyayari sa kanya ng mga sandaling yon. Kung hirap ang Tia maihaw ng labi sa ukay, mabilis at hindi siya nahirapang maibalik ito. Sobrang lakas niya umano at alam niya sa sarili na hindi yun galing sa natural na lakas ng katawan niya. Ang lakas na ito ay mula sa gabay na nasa kanyang katawan. Mula ng gabing yon, mabilis niyang natukoy ang mga salarin sa paghalay sa kanya. Ibinigay ito ng kanyang gabay. Detalyadong pangalan, lugar, at ang mga abilidad ng mga ito. Puro abusado, lasinggero at salot umano sa nayon. Isang linggong pinaghandaan ng Tia ang kanyang unang pagbarang. Ano mang gusto niyang mangyari pagkatapos mabitawan ng buhay na salita. Nagkakatotoo mano ito. Basta ito lamang ay yung mga nakikita niya sa aklat. Kung ano o manong magiging resulta. Yun na yun. Konting detalye lamang, Sir Seth, para maging malinaw. Ayon kay Tia, lahat ng narinig niya sa kwento ni Roberto ay sobrang lihitimo. Pero may mga punto siyang nabigyan ng pagpuna. Meron lamang kasing hindi umano tumutugma nun. Siguro, iniiba lamang ni Roberto ang sitwasyon ng lugar para na rin siguro sa reputasyon ng mga taong nakatira doon. Gawa ng si Tia, Sir Seth. Alam niya kung saan talaga isasagawa ang mga ritual. Pero hindi na natin sasabihin dito ang eksaktong lugar na yon. Dagdag pa ng Tia, alam niyang may gabay si Roberto. Dahil nagpapakita ito ng pangitain. Sukdulan umano ang abilidad ni Roberto na siyang masasabi ng Tia kung nautakan niya ang demonyo. Si Tia kasi hindi umano nautakan. Siya ang nautakan. Minanipula lamang ang kanyang isip para matuloy ang pagpasok niya sa mundo ng mambabarang. At sa paniniwala ng Tia, ang humalay sa kanya ay mga sinapian yun ng kampon ng dilim para balahurain siya at maging desperado. Tatlo ang humalay sa kanya. Ang nakakaalam lamang nito ay ang nanay ko. Si nanay lang ang pinagkatiwalaan ni Tia maliban sa akin kasi syempre nung nakaraan ko lang nalaman ito. Itago na lamang natin sa mga pangalang Rodring, Atong at Nulya.
Mga pangalan ng mga humalay kay tiya. Magpipinsan pala mga hinayupak na ito. Bagamat masasabing sinapian ng kung anong nasa ilalim ang diwa para gawin ng kabulastugan. Pero natural lamang umano sa mga ito. Likas lamang umano sa tatlong ito. Ang kasamaan ng loob. Hindi lumalabas ng bahay si tiya. Nanatili lamang ito sa bahay ni Lolo Victorino. Hindi na ito umuwi pa. Pero magpaganon pa man ay ginagampanan pa rin ng tiya ang mga gawain sa bahay nila. Hindi naman kasi kalayuan yon. Mga 1 hektarya lamang ang layo. Kumbaga, umuwi ito, tapos bumabalik din. Malaki ang bahay ni Lolo Victorino. 2 palapag tapos may tagi-isang silid ang bawat palapag na yon. Ang umuukupa sa kabuuan ng bahay ay ang malawak na sala at ang tahanang yon, pabor sa humayan o palayan. Nakabungad kasi dito ang palayan pero walang malapit na kapitbahay, maliban na lamang sa bahay ng mga magulang nila. Bagamat nakabungad dito sa palayan, pero ang lupain naman na pinagtataniman ay sobrang layo nun. Sa kapilang dulo ito, sa bandang irigasyon na kung saan napakaliblib na doon. Unang pinagplanuhan ng tiya ay si Atong. Isinagawa niya umano ang barang sa isang kamalig noon sa gitna ng palayan. Ito ang kamalig na kung saan dito, malapit ginahasa si tiya. Gaya ng nabanggit, mabilis siyang nabasbasan sa unang seremonya pa lamang. Gawa ng nakahanda na ang lahat o naihanda na ni Lolo Victorino bago pa ito sumakibilang buhay. Bagamat barang, pero hindi insekto ang ginamit ni tiya. Hindi lang kasi partikular sa sapat ang barang umano. Maraming klase ito. Basta mas masaklap pa sa kulam ang tama. Pantok ito pero ginagamitan niya umano ng tangkay. Ayon pa kay tiya, ang bisa umano nito ay base sa kanyang nabasa. Naninigas ang katawan na parang sanga ng kahoy. Pangalan lamang ang ginamit niya doon. Sa harap ito ng kandilang nakatirik at 3 bato na buhay. Ito yung bato na kadalasang makikita natin sa ilog. Yung makinis na parang singtigas ng bakal. Nasa gitna ang tangkay, katabi ng nakatirik na kandila. At nasa loob ito ng guhit na kung saan ito ay isang ritual. Isang oras na pagdadasal para umanong baliw si tiya nun. Sumasayaw, pausok ng pausok gamit ang bunot. Sabay sambit ng pangalan ng biktima at pagalik sa lupa. Ang panghuling proseso ay ang pagsunog ng tangkay na ginamit ng tiya kung saan ito ang kaukulang representa sa gustong patama ang tao. Itinatapat niya lang sa apoy ang kandila. Alam niyang tumama na ang barang kasi nga hindi na nasusunog ang tangkay na yon. Umitim pero hindi nagkakaroon ng baga. Ibig sabihin, malakas ang karga noong tangkay na yun ng sumpa. Parang wala lang, pero dama niya noon ang kakaibang presensya sa paligid. Tinapon niya lang ang mga bato at tangkay ng masigurong tumama na ang barang na yon. Ayaw niya kasing pagalingin kaya ginawa niya yon. Ganito daw kasi yon. Kapag may binarang tapos plano pang buhayin ng biktima, hindi itatapon ang gamit. Gawa ng naroroon ang karga nito. Sa oras na pagalingin naman ng kung saan ito ang ginagawa daw ng mga negosyanteng mambabarang at mangkukulam, yung mga gamit na yon ay ilulublob lamang sa lana na may orasyon. Simple lamang umano ang pagbagsak ng ginamit na sumpa. Lana lamang umano, o hindi naman kaya tawas tapol. Makalipas lamang ng 2 araw,
Dumayo ang tiya para alamin ang kalagayan nito ni Atong. Padaan-daan lamang siya noon na parang taga doon lang din. Hindi naman mapaghihinalaan kasi nga bata pa siya noon. Walang mag-aakala na isna siyang mambabarang. Naririnig niya ang usapan ng mga tao sa bahay ni Atong. Hindi na makatayo ito. Naninigas ang katawan at kapag hinahawakan, nasasaktan at nagsisisigaw. May albularyo pa umanong sumuri pero sinabi nitong hindi daw kulam. Paralisado lamang umano ang katawan. Napapailing na lamang ang tiya. Ganon kalakas ang kanyang gawain. Aminado siyang napakagaling na albularyo ang gumamot doon kay Atong. Pero hindi nakilatis na barang ang tama nun. Ilang araw pang nakalipas, pagbalik ng tiya, may mga ilaw na daw sa bahay ni Atong. Maganda na ang tugkaran. May carpet pa umano sa sala. Isang pahiwatig na may lamay doon. At ang pinaglalamayan ay walang iba kung hindi si Atong. Kinilabutan ako noon bigla, Sir Seth, kasi habang nagsasalaysay ang tiya, yung mga mata niya umiitim. Yun bang nawawala ang puti sa gilid? Bagkos, naging itim ito tapos bumabalik sa normal. Naging sunod-sunod na ang pambabarang ng tiya. Ganoong proseso umano lahat. Yung albularyong sikat ay kinumpirma na barang nga pero hanggang doon lang. Kumbaga, hula-hula lang. Namatay yung dalawa pa at ang buong angkan na bahala nun. Ayon umano sa albularyo, ang kulam ay isang dilubyo. Parang epidemyang mabilis kumalat. Nakakahawa. Maaaring maubos umano ang buong angkan. Hindi magtanda o gaga sa pagpapasuri sa kung sino-sinong biyasa ang mga kaanak ng mga humalay kay tiya. Nagkabaliw-baliw, nataranta, at ang iba na hindi nagsisimba, napilitan umanong magsimba. Dahil ito sa takot na tumawid sa kanilang sakit nun. Magkakaparehang sintomas. Hindi makagalaw. Kapag hinahawakan, nasasaktan. Maging ang doktor ay hindi matukoy ang sakit na tumama. Doon palang sinabi ni tiya sa nanay Aurora ang lahat. Inamin niyang pinasok niya na ang pambabarang. Gulat naman ang nanay Aurora dahil maugong ang balita ng sunod-sunod na pagkamatay nang magpipinsan ng wala man lamang nakakaalam kung anong sakit ang tumatama doon. Ang sabi ng tiya, siya lang ang dahilan. Hinalay umano siya at ang hustisyang gusto niya, hindi pagkakulong kung hindi pagpatay. Umiyak umano ang nanay Aurora nang malamang hinalay pala pero nabahala din ito na baka ubusin ni tiya ang buong angkan. Gawa ng ito din ay narinig niya sa isang albularyo. Baka umano sumpang bituka o hindi naman kay pagbulong sa patayang sumpa. Dahil kumakalat umano yon. Hindi kakalat, Aurora. Sa kanilang tatlo lang. Pero kung gugustuhin ko na burahin ang buong angkan, pwede kong gawin yon. Ganoon na lamang ang pagpigil ng nanay Aurora na huwag ituloy ang naisip ni tiya. Maawa daw sa mga inosente. Huwag idadamay. Nakiusap naman ng tiya na walang makakaalam na iba nito. Dahil kapag may nakaalam, buong pamilya nila ang dudumugi ng mga tao. Ipinangako ng nanay Aurora na siya lang ang makakaalam. Sino bang hindi, diba? Tama naman ang tiya amihan. Kapag isiniwalat umay nakatuklas kung sino ang bumarang, damay na ang buong angkan. Masaklap pa sa kahihiyan ng sasapitin kasi nga, pwede silang patayin ng mga tao.
Bagamat natapos na ng tiya ang kanyang hangarin na makapaghiganti, pero hindi naputol ang kanyang pagiging mambabarang. Para umanong sakit yon na kleptomania. Kumakati ang kamay ng tiya kapag hindi siya nakakapamarang. Tama ang nasa kwento ni Roberto na sa bawat natutuklasan na proseso, hinahanapan naman ng pruweba. Kumbaga, eksperimento. At dahil sa marami ang natuklasang proseso ay bumaha ang binarang ng tiya pero mga pahapyaw na barang lamang umano ito. Yung mga ginagamit niya, hindi niya tinatapon. Nakakaranas lamang ang napagtripang biktima ng ilang araw na barang. Tapos ay binabasag kaagad ng tiya ang sumpa nun. Siguro kung may nakaligtaan si tiya, nako, nakapatay na umano siya ng inosente. Dinadalaw niya ang kung sino ang binabarang. Ang iba ay nilalagnat. Yung iba ay hindi makatayo. Pero karamihan ay sumusuka talaga ng sumusuka na parang buntis kahit palalaki. Mga sintomas umano yun. Pero hindi pa doon niya tinatanggal kasi nga wala pang resulta. Purong sintomas lang. Kapag yung barang umano na lumitaw ay nakabase talaga sa kung anong ginawa ng tiya, ay doon niya tinatanggal ang sumpang yon. Si nanay nga daw hindi nakaligtas maging ang tatay ko. Binulutong lamang si nanay pero malala yun. Kinabukasan, magaling na. Galit na galit umano si nanay noon. Kinompronta si tiya pero pinagtawanan lamang ni tiya. Biro lamang umano, hindi naman daw niya papatayin. Huwag mong gawing biro yung ganyan, amihan. Animal kang ate ka. Nag-alala pa naman ako. Kitang nagpapakinis ako ng balat Binarang mo naman ako ng parang mga bulutong. Huwag mo nang ulitin. Pagsasabi ko yung ginagawa mo. Sos, ano bang pinapaganda mo dyan sa kutis mo May asawa ka na. Tsaka wala namang bakas na naiwan. Ang arte mo. Gusto mo dumumi ng salagubang? Muwi ka na nga. Nung maubos na daw ang mga proseso sa aklat, bali nagawa niya na yon. Doon siya tumigil. Isinantabi niya ang pambabarang pero hindi ibig sabihin na hindi niya na pwedeng balikan pa. Gagamitin niya na lamang umano kapag kinakailangan na talaga. Katunayan, nagagamit nga ito sa pagtulong lalo na sa mga taong naaalipusta. Kapag napapagala daw siya sa isang lugar, tapos may nakitang mga ape o nilalamangan ay binabarang ni tiya ang nang-aapi o nanlalamang nun. Pinagkakaperahan niya umano itong barang. Siya lang ang nanggagamot. Nagpapanggap ang tiya na manggagamot pero siya lamang din naman ang nagbibigay ng sakit. Yun lang ay para sa mga piling mga tao. Ayon pa kay tiya, naging tanyag siyang manggagamot. Totoo ito dahil naikwento ng nanay ko na manggagamot nga si tiya nun. Pero pagkatapos na yun ang malaman ko ang katotohanan talaga. Hindi ko na kasi naabutan yung pagiging manggagamot ni tiya dahil matagal na rin nagpahinga ang tiya sa panggagamot. Siguro napag-isip-isip niya na ang kalokohang ginagawa niya at nagbago. Hindi naman kasi talaga siya manggagamot Wala siyang alam sa panggagamot. Ang alam niya lang, basagin ang sumpa na tumama sa isang tao na siya lamang din ang may gawa.